Nagbabadya na naman ng kaguluhan sa pagitan ng Iran at Amerika kasunod ng inaasahang joint military action ng US at Israel malapit sa Gulf region. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Iran, nagbabadyang sumiklab muli ang panibagong digmaan sa Middle East matapos ihayag ang planong pagsasagawa ng joint military action ng Amerika at Israel sa isang karatig bansa ng Iran malapit sa Persian Gulf. Pero para naman sa ilang opisyal ng rehiyon, sinasabing mapanganib umanong maaaring maling pagtay ng Tehran sa sitwasyon lalo na sa patuloy nitong pagkuha ng konsesyon. Anila, naiipit lamang si US President Donald Trump sa pagpapalakas lamang nito ng puwersang militar, bagay na mahihirapan itong atrasan nang hindi napapaya kung walang malinaw at matibay na pangako mula sa Iran na ititigil nito ang ambisyon sa pagbuo ng nuclear weapon. Matatandang 2 beses nagsagawa ng airstrikes ng US at Israel sa Iran noong Hunyo ng nakarang taon dahil sa bantang pagbuo ng nuclear program na siyang ikinabahala ng mga bansa sa Middle East. Samantala, balita naman mula sa Palestine, sinunog at sinira ng isang grupo ng Israeli settlers sa mga sasakyan at dahil sa pagmamayari ng mga Palestino sa West Bank, isang Palestinian-Israeli occupied territory. Ayon sa isang Palestinian resident, halos araw-araw daw di umano silang inaatake at dinidiskrimina ng mga taga-Israel mula nung maipatupad ang tigil putukan sa Gaza. Kasalukuyan nagpadala na naman ng mga sundalo ang Israeli military para tugunan ng issue at nagsagawa na rin ng investigasyon kaugnay ng insidente. At sa iba pang balita, nagtalaga naman na ng panibagong head o director ng Louvre Museum kasunod na nangyaring $100 jewelry heist noong nagdaang Oktubre. Siya si Christophe Lariboe, ang presidente rin ng France Palace of Versailles na ayon sa kanya, asahan ng mas malaking proyekto para sa institusyon na nakatuon sa seguridad at modernisasyon. Matatandang bukod sa nangyaring crown jewel theft, biktima rin umanong naturang museo ng ticket fraud scheme kung saan nalugi sila ng halos 10 million euros. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.